Pag bumisita ka sa Tagaytay, atik, bulalo ang top pick pagdating sa food trip. At ang mga fresh na bakang nagpapasarap sa signature dish ng lugar na ito, nanggagaling lahat dito sa Mahogany Market. Ito ang next stop ng ating food adventure ngayong araw, kung saan makakasama natin ang hunky actor ng Widow's War na si Royce Cabrera, ang susunod na magpapaikot ng ating Rapsa Ruleta. Welcome sa Mahogany Market. Basically, kung makikita mo, may dalawa tayong parang category dito. Yung red na part would determine kung anong protein or kung anong main ingredient natin. Yung second naman natin, yung yellow, is yung magde-determine kung anong method of cooking. Ano yung naiisip mong trip mong kainin ngayon? Ako sakto kasi nung nalaman ko nga mahogany tayo, syempre beef. Of course. Matik, di ba? Diba? Tapos, alam naman natin sa Tagaytay talaga, usually, bulalo, kumbaga pambato dito, mga baka talaga na dish eh. Ikaw ba, ano yung mga flavor profiles na mas gusto mo? Mahilig ka ba sa spicy? Oo talagang spicy ako. Lasang Pinoy talaga na. Okay, mga lutong bahay na execution. Mga lutong, oo, mga saktong-sakto mamaya, paparanas ko sa iyo, lutong kalye naman. Yan. Lutong palengke, pare. Lutong palengke. Okay, sige, tirahin mo na, pare. Tirahin ko na. So, just like with any ruleta, brother, saktong-sakto. Saktong-sakto. Baka. Sakto. Sa method of cooking, kahit ano na lang. Kahit ano. Sige. Game. Nakinig ang mga culinary gods sa ating dinigling. So spicy. Ayan. Iniisip ko na kung anong parang bibigay ko sa'yo ganado di ba? Pero ako naman, chef, gusto ko rin mag-try ng mga bago or kung ano mang, open din naman ako sa ganun. Okay. Pero, So we have stew. Lutong mahogany. Lutong mahogany. Coming right up. Let's go, chef! Tara. Paano? Mamimili muna tayo. Mimili. Game. Karne, ikaw na. Hindi, yun nga sana eh. Total, nandito na tayo na nakikita ko na parang nagtatagdad sila. Parang gusto ko rin ma-experience na maging matador, chef. Diba? Magandang experience nandito na rin yan. di ba? Game. Muscles mo na bahala doon sa mga baka natin, brother. Okay, kita-kits mamaya. Kita-kits, okay. chef. So mahilig siya sa sa spicy. So definitely marami tayong sili. Nabanggit din niya sa kwento niya kanina, mahilig siya sa kare-kare. So siguro peanut sauce, spicy peanut sauce na may sabaw. Spicy kare-kare. Buntot? Kamto. Kamto. Kamto para malaman. Balat. Balat, pwede, balat. 2 days nga lang pakuluan yun, pero... So nandito ako ngayon kasi kailangan kong hanapin yung pinapahanap sa akin ni Chef JR na parte ng karne ng baka na tinatawag na kamto. Mas mura ba ang baka dito sa Tagaytay talaga? Opo, tsaka fresh talaga. Dito na rin po kasi nakuha yung mga nagtitinda sa ibang lugar. Okay. Alam niyo mga food explorers, pag ako namamalengke, mas moron baka, chicken din mga binibili ko. And mga dish na niluluto ko, iba-iba rin eh. Mga sinigang, adobo, like mga mechado, mga ganung bagay din. Basta more on mga typical na ulam ng Pinoy. Boss, lahat ng kukunin ko, palista tapos pa-charge kay Kimberly, Ay, joke lang. Wala na ako doon. Basta, may alamang ka rin, kuya. Alamang. Meron po. Pasama na rin po. Okay. I think okay na ako sa kare-kare ko. Saktong-sakto. Beef at stew. Yan ang naging resulta ng kapalaran ni Royce Cabrera sa ating Rapsa Ruleta. At dahil naikwento niyang mahilig siya sa maanghang na pagkain, sigurado akong pasok sa panlasa niya ang lulutuin nating spicy kare-kare. So ito yung version ko ng kare-kare. So we have here yung ating balat ng baka. Gamit lang din tayo ng hugas bigas for the broth, for the stock. And para sa akin, yung choice ko for the meat side naman is yung kamto. Mas gusto ko siya kasi maganda yung balance niya ng taba at saka yung pagkakarne niya. And of course, yung ating aromatics. Season lang natin ng salt and of course, yung ating pepper. At dahil gusto ni Royce ng maanghang, lagyan natin ng konting angas.
Antayin lang natin itong lumambot. Siguro more or less, depende na lang din sa pressure cooker na gamit ninyo. Pero kasama yung balat ng baka, I'd give it 1 hour. Siyempre, sabi nga natin, hindi pwedeng mawala yung ating alamang. So kung meron tayong fresh na alamang, pwede rin naman kayong bumili na nung nagisa na. Pero kung hindi pa, ako mas prefer ko kasi ako yung magtitimpla. And then, kapag mainit na yung ating pan, lagyan lang natin siya ng mantika. Gisa na natin yung ating sibuyas, tsaka yung bawang. And then pag naamoy nyo na yung bango ng ating aromatics, pwede na nating ilagay yung ating alamang. Now, hayaan lang natin ma-absorb ng ating bagoong or ng ating alamang yung linamnam at saka yun nga, yung aroma na meron tayo doon sa ating mantika bago natin ilagay yung iba pang sangkap. Kapag maganda na yung pagkakagisa natin sa alamang, saka na natin ilalagay yung ating suka. Para lang din may konting balanse, lalagyan ko na rin siya ng konting asukal. Abulan na rin natin ng paminta. And then, at this point, hayaan lang natin siyang mag-reduce hanggang makuha natin yung consistency or yung kapal na gusto natin. Okay na ako dun sa ating alamang. Yung karne natin, tansya natin, sakto na rin to. Pwede na tayo mag-proceed naman dun sa next element, which is yung pinaka-sarsa ng ating kare-kare. So check lang natin yung lambot ng ating karne. Pwede na. Siyempre, yung balat ng baka. So habang pinapainit natin yung ating pan, ito yung ating atswete. Kukuha lang tayo ng parang pinaka-stock natin. So, set aside lang natin to para ipang finish mamaya. Yung part na to actually optional lang din. Pwede nyo nang pagsamasamahin yung ingredients doon sa pressure cooker pa lang. Then yung ating puso ng saging. Lagyan na natin yung parang pinaka-pampakulay. Tsaka magbibigay din ng kakaibang fruity aroma doon sa ating kare-kare, yung ating atswete. And of course, yung ating mani. Peanut butter for shortcut. If you're using peanut butter liver spread, you'd always wanna add that doon sa huling part ng cooking process kasi ang tendency niyan kapag nilagay mo siya ng mas maaga, masusunog siya sa ilalim. And ito yung ating kinanaw na rice flour. Then after yan, lagyan na natin yung iba pang gulay. Pwede na tayo mag-plate. Brother Royce. Yun, no? Yan, oh. Baka mabitin ka, dinamihan ko na. Talagang nakataping yung Yes, sir. So sabi mo, spicy. Oo, Baka yung napili ng ating ruleta. Hilig ko eh. So ayan na, sir. Kare-kare lang naman. Sakto yan, chef. At saka magulay din akong tao. Ayun. Sabi ng mga muscles mo talagang may sinusunod kang diet. Pasok na pasok ba to? Pasok na pasok Ayos. sa protein yan, chef. Ayan. Oo, unahan ko na to, chef. Go, laban. Oo. Gusto yung ganitong part ba? Ito. Pasok. Usually, chef, pag nagluto kami ng beef, isa rin sa nagpapatagal ng proseso sa amin, yung talagang makuha yung tamang lambot. Pero, especially pag mga litid, di ba may certain lambot na gusto mo sa bibig mo eh. Tanong ko lang, sino sa mga co-stars mo sa Widow's War ang nai-imagine mong may enjoy din yung sinerve natin ngayon? Alam mo, sa totoo lang, chef, gusto kong ipagdamot eh. Sarap eh. Gusto kong ako lumantak na ito eh. Pero kunyari, may invite tayo. Kung hanggat maaari na malaking serving. Lahat, para lahat enjoy. Oo naman. Pero kung gusto pasok dito si Juancho.
Malakas kumain si Wancho. Si Wancho. Si Wancho, si Derek, may doon sa food trip yun. Yan, si Rita. Tsaka si Bea, may din try tayo ng mga food yun. So, Ay, oo, foodie yun. Foodie yun eh. So, feeling ko, sa ganitong lalo na yung mga biglaang luto na parang i-explore mo kung paano gagawin. Tripping sila mga yun. So, siguradong may enjoy nila yan. So,